Walo kami mga kapatid. Pag 7 o'clock na, lalatag namin banig, yun ang higaan namin. Kaya para kami sa dinas dikit-dikit. At kasama na po natin ngayon si Ma'am Nati Cheng. Tatawagin ko na siyang Tita Nati Cheng. Siya po ang presidente at CEO ng RGC Group na siyang nasa likod ng brand na Uratex. Tita Nati, magandang araw po sa inyo. Good afternoon, Opo. Katonyeng. Bago ang lahat, ba't ba Uratex? Ganito. Ang Uratex is galing sa polyurethane foam at latex. Opo. Yung quality nung pareho, ginawa namin sa isang produkto, kaya tinawag namin Uratex foam. Opo. Yan ng foam, affordable at matibay. Ang guarantee namin, 5 years, pero marami tumatawag, tagal-tagal naman masira itong foam ninyo. Paano? Gusto ko na palit na, nagreklamo. Dahil gusto daw niya ng new model na naman daw. Balikan nga po natin yung umpisang-umpisa. Ang nabasa po namin, dati daw kayong natutulog sa sahig, kaya ito yung nagtulak sa inyong pasukin tong hanap buhay na to. Hindi naman. Actually, kaya kami nakagawa ng foam. Nag-asawa kami, ang sweldo namin minimum wage lang. Opo. Di kulang sa pamilya. Kailangan ko pa tumulong sa magulang ko. Opo. Kaya nag-decide kami mag-trading ng construction supply at itong upholstery supply. Opo. Ang kumukuha kami, isa lang gumagawa ng foam dati. Ang makina niya galing na sa Germany at a chemical from Germany rin. Opo. Pag na-production sila 2 weeks, 2 months stop dahil hinihintay pa nila yung chemical from Germany. Nagagalit yung mga customer. Ano ba to, Robert? Wala tayong foam. Anong gagamitin namin pang gawa ng mga silya, mga kutsyon? Tapos sabi ni Robert, mukhang magandang negosyo ang foam Gumawa na lang tayo ng foam. Doon kami nag-umpisa, nag-isip na gumawa ng foam. Opo. Pero yung pagtulog sa hik, totoo ba yun? Totoo O kwento lang yun, totoo yun. Nung bata pa kami, walo kami mga kapatid. Siyempre, ang nanay ko is a housewife, was a housewife. Ang tatay ko lang naghanap buhay. Kaya, ang tirahan namin, isang kwarto, yung dining sala, at isang maliit na kwarto para sa kanila. Opo. Kami mga kapatid, pag 7 o'clock na, 7 p.m., lalatag namin banig, yun ang higaan namin. Kaya para kami sa dinas Walo. dikit-dikit. Nagsimula kayong maliit lang po ang kapital. Siguro, Maliit. Mga magkano ho? Nagkumpisa kami sa trading muna ng 4,000 pesos. Opo. Sa awa ng Diyos, araw-araw malaking kita namin. Hanggang naipon namin, naisip namin, gawa na lang tayo ng foam. Opo. Doon nagkumpisa. Ano po yun? Saan kayo nakapagtayo kagad kayo ng building? Ganun? Hindi, umuupa lang kami. Tapos, ang makina namin, yung very simple lang galing sa Taiwan. Simple, nakakagawa ng foam, pero ang quality, hindi consistent. Kaya nung nakaipon na kami, gumawa na kami bumili kami ng German makina. Opo. Sa ilalim lang daw ng puno ng santol kayo Doon naggagawa, nag-umpisa kami. Yun ang opisina ko. Paano ho kayo lumaki? Tipid. Opo. Kahit ang tawagin mo ko Totoy Bato, okay lang. Kasi lahat ng pera, talagang tukunin ko. Kasi si Robert, di ba kahingi sa akin ng pera, pang good time Oo. Ay nga pala, Robert tayo ng Robert kanina. Ang Si Tita tinutukoy Robert. po ni tita natin na Robert G. Cheng. Yun po yung inyong may bahay. Si Tita Robert. Si Tita Robert po. Si Robert magaling sa PR. Opo. Siya pumunta sa customer, naghahanap ng supplier, at siya nakikisama sa mga lahat ng empleyado namin. Mahal nila si Robert. Ako naman sa loob ng factory, taga-hawag. Budget nga, sinasabi mo. Ako, ayusin ko mga receivables, payables, lahat ng maipon, ipunin ko. 55 years. Grabe. Marami na pong pumasok sa iba-ibang klaseng ng negosyo. Nung may dumating na mga global brands, tiklop. Pero kayo hindi. Parang namayagpag kayo lalo. Sa awa ng Diyos, tayo naman, lahat ng kinikita natin, di-reinvest natin sa renovation, upgrade ng mga makina natin, technology, lahat.
meron tayo sariling research and development. Kumukuha tayo ng mga consultant galing sa Europe at lalo sa Amerika. At marami din tayong mga joint venture with Japanese. Tayo, ang pinaka high-tech na foaming machine sa Asia. Tayo yun Pagkatapos, lahat ng paggawa natin ng mattresses, puro yan, high-tech lahat ng mga makina natin. Yun So, number 1 kayo sa buong Asia? Sa foam, Opo. sa Southeast Asia, number 1 tayo. Opo. Pero sa mattresses, kami din nangungopia Opo. sa US technology. Pag magaling naman, ano ba masamang kopyahin magaling? Oo. At yung mga consultant natin, puro galing sa US Tinan nyo na. Oo. Si tita natin, pasweldohan lang niya itong mga Amerikano na to. Totoo yun. Kailangan natin gumastos para Opo. pag-trial natin, perfect na. Opo. Wala namang gastos sa mga trial and error, magastos din Opo. At yung sayang oras. Okay, diversification. Foam, ano pa po kayo ngayon bukod sa foam at mattresses? Marami. Opo. Si Tito Robert mo, magaling supplier ng car seats sa mga automotive dati. Opo. Ang ginagawa natin, si Tito Robert mo magaling ang PR. Opo. Kausapin mga Hapon, ganon. Ang Hapon, malamahal ka tayo. Dahil good service tayo, Opo. may magandang product. Pag may kailangan silang new product, sasabihin niya, "Oy Robert," sa English wala ko sa English. Sasabihin niya, "Pwede ka gumawa nitong tela Opo. para sa kotse." Ito naman si Robert, sige, subukan ko. Pinakilala yung isang supply nila sa Japan, gumagawa ng Opo. magano kami ng tie-up ng technology. Nagbabayad lang kami royalty. Opo. Tapos pagdating sa car parts, sa automotive, Robert, pwede ka bang gumawa ng muffler? Ay di kami, sige ho, gagawa kami. Hindi tumatanggi, Hindi tumatanggi. Opportunity Opo. Oo. At isa lang customer, alam natin, good, sigurado babayaran ka ng mga Good customer payer, na. no? Oo, Opo. tama. Si- Kaya doon lumaki yung negosyo natin Opo, opo. So ngayon po, gaano kalakas po ang export ninyo? Mas malakas ang domestic natin. Domestic, Kasi opo. kulang talaga manufacturing dito Opo. Ang export namin, kamukha itong recently, nakaka-export tayo ng 50 containers a month na mattresses to US. Opo. Yun. Oo. Opo. Mga muffler, nag-export din tayo sa US. Bukod sa US, ano pa pong market ninyo? Ayun, meron sa Europe, may konti sa Japan. So ito po bang Euratex ngayon, may mga investor kayong mga foreigners? Hindi kami tutang. Hindi naman. Ay, kaya natin, tayo Opo. na lang. Opo. Magbabayad na lang tayo royalty. Opo. O kaya, basta technical tie-up lang. Pero ayaw namin ng may foreign investor. Funding, Pero foreign- meron kami sa kumpanya, yung Hapon, malaking factory ng foam, marami products sa Japan. One of the biggest in Japan Opo. May joint venture kami kumpanya dito, 50-50. Ano po yung... Gumagawa sila ng special foam para sa mga electronics, Opo. yung mga sa airplane. Pati Pero, pala, oo, tingnan nyo yung nga mga foam naman, sa Baka yung nauupuan ko minsan pag biyahe ko, Euratex na Hindi yun. di man lahat kasi Opo. very delikado to mga sa aeroplano Opo. I'm sure hindi naman lipad ka agad May mga pinagdaanan din po kayo totoo mga yun, challenges. totoo. Ano po yung mga naaalala nyong mabibigat na At pinagdaanan? yun una, nag-umpisa lang kami. Siyempre, hindi pa namin kabisado yung mga chemical, yung mga sa foam. Opo. Ang foam pala, kailangan 24 hours curing. Opo. Bago mo pwede dikit-dikit yung mga foam. Opo. Doon nag-umpisa ng sunog sa Oo, sa Pasay kami. Opo. Oo. Yun ang pinakamabigat. Nasunugan kayo? Nasunugan kami. Opo. Gaano kalaki ho yung naging Ah, damage? No? Malaki rin Siguro, noong time, mga 5 million na yan. 5 million Oo. ba? Yung po ay unang planta nyo yun? Yun, Opo. oo. Hindi Naka-insure kami, parang 1 o 2 million, binayad namin sa supplier na kadideliver lang yung Naku, chemical. grabe, no? Oo, yun ang sayang. Oo. Paano kayo nakabawi doon? Tiyaga. Opo. Sipag ulit. Kailangan magtrabaho ng 24 hours, gagawin na natin, di ba? Opo. Oo. Gaano karami po yung planta ninyo? May 23, dalawang ongoing construction. Isa sa Iloilo, isa sa Cebu. Opo. Ano pa ba ang plano nyo para po sa Euratex?
Hanggang Tuloy-tuloy lang. nandito ko, tuloy-tuloy rin. Sabi ko sa anak ko, sana umabot tayo ng 100 years. Opo. Oo. So, konti na lang. 45 years na lang po. Kasi gusto namin, lalo yun mga anak ko, maraming employment for the Philippines. Kasi kawawa naman tayo, wala na tayong factory eh. Opo. Marami, Diba? puro Oo. imported. Oo, puro imported. Import. Oo. Opo. May nagsabi, kayo lang naman naghanap ng problema ninyo eh. Ba't katayo ng factory, mag-import na lang kayo? Opo. Iba yun, namin. Tingin namin, mahal namin ang Pilipinas, kaya gusto namin tuloy-tuloy ang employment. Opo. Dapat, local gawang Pinoy. Kung meron dito, okay lang kung mag-import kayo. Basta meron dito kayo gumawa. Kung konti diferensya, local na lang. Meron po kayong ginawa no isang araw eh. Domino. Nasa Guinness kayo eh. Oo, yung oo, domino. totoo yun. Ba't di ba naisip yun? Si Big Boy may nakaisip noon. Opo. Kinuusap niya yung sa sales and marketing. Anniversary natin, dapat meron ka isang program na hindi malilimutan ng mga tao. Biro mo 2,355 na tao kailangan para sumama sa Opo. Pero ngayon, nasa Guinness Book of World Records. Ay, na yun. naka 29 million likes na eh. Opo, tingnan nyo na, ano? Eh, kung bibili pala ng lahat ng 29 million, bibili lang isang kama eh, ng Eurotex eh. Tubo natin 29 pesos. 29 million pesos. Ang laki po, ano? Meron po kayong pangarap din siguro na lahat ng Pilipino eh wala nang nakahiga sa sahig, ano? Yun ang pangarap ni Tito Robert mo. Opo. Hindi daw siya titigil hanggang walang isang Pilipino tutulog daw sa sahig, kailangan lahat nakakutsyon. Yun ang pangarap niya. Opo. Oo. Kaya minsan, kaya tayo nagdo-donate, pag may calamity, sige, bigyan natin. Libo-libo mattresses nilalabas natin pag may calamities. Opo. Oo. Ay, nakikita po namin yan. Oo. Yun ang gusto niya, lahat ng Pilipino nakahiga sa kutsyon. Kayo po ba ano ang tinapos nyo sa kolehiyo? At hindi ako nakatapos ng first year college. Kasi working student, Opo. nahirapan ako. Kaya hindi na ako nag-aral. Hindi na po kayo nag-aral. Oo, Pero hanggang magaling kayo sa numero. Mahilig ako magbasa eh. Mahilig kayo magbasa. Mahilig ako magbasa. Noon nag-aaral pa ako, tuwing uwi ako, galing sa school o uwi sa bahay, lahat ng diaryos, nakikita ko, pinupulot ko, pati mga comics, inuwi ko lahat yan. Opo. Binabasa Binabasa ko. nyo. Kaya kilala ko lahat yung mga dating writers, sila Mars Rabelo, Opo, sila opo. Pablo S. Gomez. Alam Opo. ko lahat yung mga comics na yan. Pag may nagkakwento, nakikinig ako. Yung naranasan ko hirap. Ayaw ko rin maranasan ng iba. Kaya nagsishare ako ng blessing. Ang ginawa namin, lahat ng mga qualified anak na empleyado, maximum of 2 lang. Anak mo, kung 4 matatalino, 2 lang sasagutin namin sa scholarship. Oo. Tapos meron kaming, nag-support kami sa UP, professional chairs at College of Engineering. Opo. Meron tayong mga scholar din sa Ateneo de Manila University. Nilabutan naman ako doon. Eh, napakabait nyo naman pala sa empleyado ninyo. Ano pa po ba ang mga perks ng mga nagtatrabaho sa inyo? Marami, abroad. Opo. Sabi ko, kung nakaka-Hong Kong tayo, kawawan mga empleyado ko, hindi pa nakasakay sa aeroplano. Oo, masaya na sila na makarating lang sa Hong Kong. Opo. Kung po yun, lahat ng empleyado yun, naka-schedule lang, gano'n. Oo, pipilitin ko lahat, mga 4,700, paano ko dadalhin lahat yan? Ang dami nyo na palang empleyado. Kayo po ba'y nasubukan nyo na bang mag-ampon, gano'n, mag-ampon? Hindi pa. Hindi pa. Oo. Pero marami akong ampun dyan. Lahat ng empleyado ko, Opo. ampun ko lahat dyan eh. Magpapaampon kasi ako sa inyo. Baka magalit yung asawa mo sa amin. Isama nyo na rin, paampunin nyo na rin. Tita Nati, salamat po sa inyo. Ha? Kasi ito pong mga ganitong klase ng pakikipag-usap sa mga katulad nyo na nagsimula sa mababa, ngayon lumaki. Kung po yan, ito po yata ang kailangan ng maraming tao ngayon na mag-inspire po ng kapwa. Oo. Sabihin natin, huwag kayo mamadali. Basta gawin niyo, ayusin niyo yung hanap buhay. Ganun lang. Kailangan kunin natin trust lahat ng mga, hindi lang sa customer, pati sa mga kasama mo. Oo, yun importante. Thank you po sa inyo. Thank you. Opo, salamat din po at bye Filipino kayo.